At yun nga no mga kabayan, pag-usapan nga po natin ito po naging pahayag ni Atty. Rowena Guanzon. Dito nga po sa pagkasoplak at pagkatalo po ni Romualdez. Mukhang bigo na po at hindi na po magkakaroon ng katotohanan yung pangarap po ni Romualdez na maging isang presidente ng bansa. Totoo naman po mga kababayan, pagpasok ka lamang po ni Bongbong Marcos bilang presidente, naghangad na po itong si Romualdez na maging presidente mga kabayan. Bakit po? Di ba? 2022 pa lang, 2023, pinalakad na People's Initiative na yan na kung saan pinalakad sa Kamara, nangalap ng pirma ng mga Pilipino para baguhin yung konstitusyon. Nabuking po sila ni Congressman Marcoleta nun Di po ba? Bakit sila nagpapalakad ng papel? Kaya nga po natanggal si Congressman Marcoleta dyan Dahil kine-question niya po yung mga pinaggagawang kabalbalan ng mga kasama niya. Ito naman po, dahil hindi nga po bubra yung People's Initiative, tatanggalin na lang yung hadlang sa kanila sa 2028. Diba? Para sila nang magmaniobra. Diba? Yan nangyari. Hindi rin po nagtagumpay dahil sinopla po sila ng Supreme Court. Alam niyo mga kabayan, ang tanging alas na lang po ni Romualdez, mga kabayan. Ito po si Garcia, mga kabayan. Baka po ang gawin ni Garcia, pag nanalo po si BP Inday Sara, i-disqualify niya po. Tapos ang po niya, si Romualdez. Nagawa nga po niya sa Maynila, yan Di po ba? Nagawa po ni Garcia sa Maynila yan. Di ba yung nanalo? Yung tumalo kay Abante, di mo? Ano nangyari? Talo si Abante. Pero ang ginawa ni George Garcia, ano po? Si Abante ang pinanalo. Kaya yan, tignan nyo po yung asawa ni Romualdez, si Eda. 3 consecutive. Sa batas, hanggang 3 consecutive ka lang pwede tumakbo. Tapos yung pang-apat, magpapahinga ka muna ng isang termino. Tapos pwede ka na ulit tumakbo. Hanggang 3 lang. Yung asawa ni Romualdez, pang-apat na po ngayon. Di ba? Totoo, pang-apat na po ngayon. Kung di po kayo naniniwala, check nyo po. Pang-apat na po ngayon. Pinayagan po ni George Garcia. Mga kabayan, tatandaan nyo po, si George Garcia na lang po ang naiiwang alas ni Romualdez para sa 2028. Ang nakakatakot talaga dyan mga kabayan, yung manalo po si BP Inday, tapos afterwards, bigla niya pong i-disqualify. Di natin alam na kadahilanan. Mangyayari yan mga kabayan, posible yan. Nagawa nga po niya sa Maynila Yun nga po siya sabi ko sa inyo, pag hanggat walang may question kay Garcia sa ginawa niya kay Abante, mangyayari at mangyayari yan mga kabayan. Aniwala po kayo sa hindi. Ganyan po. Yan po talaga. Dinisenyo na po yan. Testing the waters po ang tawag dyan Tinest po nila sa Maynila kung anong mangyayari. Walang question. Okay? Diba? Ganyan. Nakaupo si Abante. Hanggang ngayon, nakaupo. Di po ba? Ganun po yun. Testing the waters. Test nila kung magtatagumpay siya. Nagtagumpay sila mga kabayan. Kasunod kay Yedo. Di ba? 3 consecutive. Hanggang 3 consecutive. Ano nangyari? Nakaupo, pang-apat. Di ba? Ganun lang po. Nasa sa atin na po yan. Kung ano pong mangyayari sa 2028, talagang, sipin mo, 31 million ang bumoto kay BP Inday Sara. Baka nga mag 40 million pa yan sa 2028, mga kabayan. Di ba? Kaya nga, nanalo ulit si Romualdez sa sa lugar niya Sa Samar ba yun? Sa Tacloban? Bakit? Pinidisqualify niya yung kalaban niya wala na siya ngayong kalaban. Panalo siya. Di ba? Congressman siya ulit ngayon. Yan. Di ba? Yan. Yan ang matindi dyan. Yan ang mangyayari dyan, mga kabayan. Magkakagulangan dyan. Si George Garcia ang pinaka-sentro ng 2028 election. Panoorin ninyo mga kabayan. Naabangan po natin yung mangyayari yan. Nakahanda na ba kayo? Kung ganyan yung mangyayari sa 2028. Diba?
Kasi, pinaghahanda ko lang kayo ha, mga kabayan, kasi hindi malamang mangyari yan. Sa totoo lang, nakikita na po natin galawan po ni Garcia Di po ba? Oh. Di ba, isipin mo, 32 million votes sa Duterte Youth Party List. Anong ginawa niya? Didisqualify niya Oh. Di ba? Ganon talaga. Oh. Paano kung 40 million votes si BP Inday Sara? Wala lang yun kasi i-disqualify niya rin. Sinong mananalo? Sabihin niya yung kasunod. Oh. Di ba? Yan ang paghahandaan natin ngayon, mga kabayan. Inaano ko lang, dapat maging matalino po tayo. Maging mapagmasid po tayo sa ginagawang kabalbalan ng mga to. Kasi napapansin natin, di ba? Ang umakto ngayon, eleksyon si George Garcia, mga kabayan. Pansinin niyong maigi. Ha? Pansinin niyo po. O, ito po, ano pong sabi dyan? Ni Attorney Guanzon. O, ito, mga kabayan, panoorin nyo po, Panoorin nyo po, mga kabayan. May ibang klaseng bagyo. Talo si Romualdez sa impeachment case kay Sara Duterte. Yan pa naman ang gustong-gusto niya nangyayari para makatakbo siya at manalo ng president. Alam niyo naman ang style ni Martin Romualdez, di ba? Disqualify the enemy, di ba? Kaya sa district niya wala siyang kalaban, pinadisqualify niya rin. Oh, wala pa kayo Ay, ano ba, sana ba mga tao, bagyo-bagyo? Bakit dun sa sa post ko na hindi live ay 537,000 ang views. Dito sa live, walang tao. Teka muna, tayin natin sila, ha? Alam niyo tong bagyo na to. Ito yung bagyo na protracted. Ay, slow connection kasi tayo. Protracted ba? Yung parang, dahan-dahan, pumasok yung isa, tapos akala natin wala na. Tapos, andyan na naman, lumakas na naman, tapos, umina na naman. Ito naman, pangatlong bagyo na pala to. Talagang, pero itong bagyo na humampas kay Romualdez at kay BBM, bang klaseng bagyo ito dahil Supreme Court na talaga ang humampas sa kanila. Kaya siguro, baka ipa-refund na lang yung mga congressman na nagpirma. Yan kasi, tinanong kayo ng Supreme Court, nabasa ba lang lahat ng congressman at congresswoman ang impeachment complaint na yan na inakyat doon sa Senado? Pang-apat yan na complaint ang inakyat nila. Ano ang nangyari doon sa tatlo? Kasi nakalagay sa saligang batas sa konstitusyon, isang impeachment complaint lang ang pwedeng i-file sa isang taon kada opisyal. One lang. Dapat yung first complaint lang, inakyat niya. Diba? Nangyari dun sa tatlo. Pinapasagot sila. Pero, sabi ni Romualdez, hindi kami sasagot. Bakit? We are the House of Representatives. Diba? Ba't kami sasagot? It's beneath them to answer the Supreme Court. Kaya ayan. Ayan. Yan. Lunukin nyo yung talo nyo. Nahirap talaga Nahirap talaga pag puro na sobra na yung kapangyarihan sa ulo. Sumobra na. Yung parang wala nang makakapigil sa kanya. Yung parang hari na siya. Di ba may Pangulo ang Pilipinas, may Presidente? Bakit itong speaker Parang siya yung pinaka-powerful man in this country. Ba't pinakayaan lang siya ni BBM? Yan ang problema. Kasi hindi man lang niya ma-stop yung pinsan niya. Kahit na ganito na ang mga nangyayari. Yung budget, yung scandal and skandalo dun sa budget.
na hanggang ngayon nasa Supreme Court pa yung petition against the House of Representatives and even against the entire Congress, di ba? Skandalo! Na para bang tunulak na lang yun sa lalamunan ng mga tao. Wala, parang sinasabi lang, wala kaming dyan. Anong delikadesa? Wala yan. Basta importante, hawak natin yung pera. Yun ang pamigay natin, lalo na at magkakampanya na. Yun. Kaya po yun talaga. Ang napakalaking problema ni BBM ay ang pinsan niya. Kaya BBM, tanggalin mo na yung pinsan mo, speaker. Tanggalin mo na yan. Yan ang nakakasama ng image mo. Paano ka babawi niyan? 3 years na. Siya pa rin ang gagawin mong speaker dyan. Isang tawag mo lang dyan sa mga congressman na yan. Hindi nila iboboto yan sa Lunes. Tanggalin mo na, BBM. For your own sake. Tanggalin mo na ang pinsan mo. Dineclare na ng Supreme Court na unconstitutional ang impeachment complaints kay Vice President Sara Duterte. Nakasaad po kasi sa ating saligang batas, ang konstitusyon, na ang impeachable officers, kagaya ng Vice President, ay pwede lamang ma-impeach minsan, once lang, sa 1 taon, bawat opisyal na impeachable. At ano po ang ginawa dito ni Speaker Romualdez? 4 na complaint po ang pinagfa-file sa 1 taon. Hindi lamang 2. 4 talaga. At kaya sagot ang House of Representatives at ang Speaker ng Supreme Court. Sagutin ito mga katanungan ito. Ano nangyari doon sa 3 impeachment complaint? Bakit itong pang-4, ito yung inakyat nyo doon sa Senado? Bilang itong complaint na siyang basihan ng paglilitis o impeachment. Nasaan ang 3? Ano nangyari sa 3? Anong mga komite ang nagpasa nito? Sinabi pa ng Supreme Court, sagutin ni Speaker. Nabasa ba ng lahat ng congressman at congresswoman ang impeachment complaint na yan bago nila pinirmahan? Di ba may narinig tayong mga haka-haka dyan, pero palagay ko totoo yun, na pinatawag daw ang mga congressman na mga majority, mga congressman na under the thumb of Speaker Romualdez, pinatawag daw at doon sila nagpirmahan. Yung mga hindi pumirma, yun yung hindi pumunta o hindi pinatawag. Kaya, ang tanong ng Supreme Court, nabasa ba ng lahat yung impeachment complaint na yon? Yung pang-4 bago yan pinirmahan ng mga sumang-ayon? Hindi na po sumagot. Yan ho ang problema. Kung ating House of Representatives ay sinasabi niyang siya, ang Speaker, ay hindi po niya sasagutin ang Supreme Court. Abay, ngayon ka lang makakita ng sabi democratic na bansa na ang House of Representatives ay ayong sumagot sa Supreme Court. Sa Amerika na. Pag pinapasagot ng Supreme Court, sasagot talaga lahat ng mga opisyalis ng gobyerno. Aba ito, talagang saksakan na talaga ang kapangyarihan ni Speaker Romualdez sa ilalim ng administrasyon ng kanyang pinsan ni President BBM. Ito ay isang dagok na naman, hindi lamang dagok ito. Saksak ito sa dibdib ni BBM ang ginawa ng pinsan niyang Speaker of the House. Sa pagmamadali nilang
talagang tanggalin si VP Sara para wala na siyang kalaban sa 2028, ay lahat ginawa nilang basta mapadali lang. Kaya ngayon, sasabihin pa ba niya ni Speaker na hindi siya sang-ayon at hindi sila papayag? Eh ngayon, wala siyang magawa dahil yung Senado, hindi niya uto-uto yan si Senate President Chis Escudero. Siyempre, sasabihin ni Senate President Chis Escudero, salita ng Supreme Court. Ano gagawin namin? Mas mataas pa ba kami sa Korte Suprema? Mas mataas pa ba ang House of Representatives under Speaker Romualdez sa Korte Suprema? BBM, kasalanan po ito lahat ng inyong pinsan. Kaya sana po tanggalin nyo na yan as Speaker. Diyan lang po nakakasama na talaga ng image niyo lalo eh. Kasi lahat ng ginawa niya, simula pa dun sa budget na institutionalize na yung lahat ng mga ayuda dun na ginawa nilang